Kamusta na po kayo mga kapatid? Mabuting mabuti po ba? So naniniwala po ba tayo may gagawin ng Diyos ngayon? Amen. Ano po ba yung ating topic ngayon? Nasaan po ba tayo ngayon? Intercessor. Taas po ang kamay ng mga intercessor. Taas po ang kamay ng mga intercessor ng Church ng GGA. San Antonio. Parang iilan lang ang nandito ngayon ng intercessor ng GGA, no? So kailangan po kasi ang intercessor ng GGA ay kailangan ay maging matatag, maging matibay sa pagbabantay. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang panalangin ay napakahalaga? Sinong naniniwala? Lahat ba tayo? So, napakalaki ng kahalagahan ng pananalangin dahil ang topic po natin ngayon ay napakaganda. Hindi po tayo magta-topic ng iba, kundi dahil intercessor po yung ating topic, ang ating pong topic ay the power of prayer. Pakitingin nga natin niya, Ate Jack. Hindi po kasi marunong pipipindot, pasensya na po kayo. Medyo grade 1 lang yung ating natapos. Napakahalaga po ng ating prayer. So, ang prayer po ay isang napakabisa para sa isang mananampalataya. Tatandaan po natin, ang prayer po hindi lang po para sa intercessor, ha? Hindi lang po sa tinawag kang intercessor, hindi po. Lahat po tayo ay dapat manalangin. So, babasahin ko muna po yung key verse natin bago maipakita yan. Basahin po natin ang Isaiah chapter 62, verse 6 and 7. Ang sabi po dito, Jerusalem, naglagay ako ng mga tagapagbantay sa inyong mga pader. Hindi sila titigil araw at gabi sa pagbibigay ng babala sa mga mamamayan mo. Kayong mga nananalangin sa Panginoon, huwag kayong titigil sa inyong pananalangin. Huwag ninyong titigilan ang Panginoon hanggang sa itayo niya muli ang Jerusalem at gawing lugar na kapuri-puri sa buong mundo. Tayo po muna'y manalangin. Ama, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, Panginoon, na patuloy kang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Una sa lahat, patuloy naming inanyayahan ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na mag-minister sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa bukas na puso, bukas na spiritual eyes, Panginoon. Bukas, Panginoon, Lord, na pangunawa at naniniwala kami, Panginoon, Lord, na meron kang magandang plano at layunin sa gabing ito, Panginoon. Tuturuan mo po ang bawat isa sa amin na maunawaan kung ano ang iyong mensahe at kapahayagan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil tinuturuan mo kami kung paano manalangin, kung paano gawin ang karapat-dapat na gawin ng isang mananampalaya, Panginoon. Dahil ang mananampalatayang nananalangin ay maunlad, Panginoon Lord, at patuloy na magaganap ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon Lord. Pangunahan mo po ako, Panginoon. Lord, hindi po ako marunong pero alam ko ikaw ang may kakayanan. Salamat po, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, upang mahayag ang iyong kapangyarihan. Dahil ang sabi mo kay Moises, tumayo lang kami, Panginoon o God, at ikaw ang magsasalita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Narito po ako, gamitin mo lamang bilang sisidlan, Panginoon. At nananampalataya ko habang kami nagsasalita, ako'y tuturuan mo upang maipahayag ang iyong mabuting balita, Panginoon. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Hallelujah. So kung titignan po natin, ang sabi ng Isaiah, ang sabi po dito, naglagay po siya ng tagapagbantay. Sabi mo nga sa katabi mo, ako yon. Amen? So hindi lang po bantay na intercessor, ha? Hindi lang po tinawag kang intercessor, pero ang pinakamahalaga po dito, ang nangunguna bilang intercessor. Dahil ang intercessor ay napakalaking gampanin sa lahat. Amen po ba? Kaya pag tinawag kang intercessor, hindi po basta-basta yan. Kapag tinawag kang prayer warrior, hindi po basta-basta yan. Hindi ka lang nilagay na intercessor para lang magpa-cute, para lang magpagwapo. Hindi po. Kapag ikaw nilagay na intercessor, anuman ang nangyayari sa church at hindi nabantayan ng intercessor, makikita natin yung mangyayari sa church. Amen po ba?
Tayo yung binawang bantay ng Panginoon para makita ang lahat na nangyayari sa kabuuan ng church. Amen po ba? Kapag nakikita natin ang church nanghihina, kapag nakikita natin ang gawain nanghihina, ibig sabihin ang intercessor ay nanghihina rin. Amen? So kung nakikita ng intercessor ang mga bagay na nangyayari sa church, malayo pa lang, kita niya na. Dahil bakit? Ginawa tayong tagapagbantay ng ating Panginoon. Ang sabi dito, huwag mong titigilan. Saan daw? Sa pananalangin. Huwag daw natin titigilan hanggat hindi matatag, hanggat hindi mangyari ang sinabi ng Panginoon. Minsan sa buhay natin, at tandaan po natin na minsan sa buhay natin, nananalangin tayo. Baka mamaya nananalangin lang tayo kapag meron lang tayong problema. Baka pag nananalangin lang tayo kapag meron tayong pangangailangan. Minsan nararamdaman mo, parang walang power ang prayer ko. Bakit parang hindi nangyayari yata yung prayer ko? Pero ang dapat pala natin gawin, talungin natin yung ating sarili. Hindi ka lang mananalangin kung kailangan mo ang blessing. Hindi ka lang mananalangin kung dahil may sakit karamdaman ka. Hindi ka lang mananalangin kung may problema ka. Hindi po ang panalangin, ang sabi dito, araw at gabi. Amen? Kung meron salita ng Diyos si Joshua, na araw at gabi babasahin mo ang Biblia, sa pananalangin, sinabi din ni Isaiah, araw at gabi kang mananalangin. Amen po ba? Alam niyo po ba, minsan, nangyayari, bakit mga nangyayari sa pamilya? Bakit napapansin mo na merong nadidisgrasya, merong napapahamak? Kasi bakit? Akala lang natin, yung mga intercessor lang nanalangin, hindi po. Tayong mananampalataya na tumanggap kay Jesus Christ, kasama tayo sa tagapagbantay ng ating pamilya. Amen po ba? Kasama tayo. Hindi lamang tatawagin mo si pastor kapag may pangangailangan ka. Hindi lamang tatawagin mo si brother kung may pangangailangan ka sa prayer. Hindi po dahil nung tinanggap mo si Jesus, kasama na ang kapangyarihan ng power of prayer. Amen po ba? Ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Kaya kailangan mong manalangin. Kailangan mong araw-araw ibigay sa Diyos ang pananalangin. Kapag tayo nanalangin ng araw-araw, maniwala ka kapatid, walang bagay na hindi bibigay ang Panginoon sa iyo. Dahil ang sabi niya po sa Jeremiah, chapter 33, verse 3. Pakibasa po yung Jeremiah 33, verse 3. Ano sabi diyan? Amen, di ba? Nakita mo, kung tatawag ka sa Diyos, kapag tumawag tayo sa Diyos, hindi maaring hindi diringgin. Hindi maaring hindi mangyayari yung mga bagay na dapat natin makamtan. Amen? So, kailangan natin ito matanggap. Bakit minsan hindi natin ito natatanggap? Kasi minsan, hindi nga tayo laging nananalangin. Masakit man tanggapin, pero ito ang totoo. Hindi man nangyayari sa atin yung prayer natin dahil ito ang totoo, mga kapatid. Sorry to that, no? Pero ito talaga. Maraming nangyayari. Amen po ba? Na ito ang sitwasyon. Pero kung mananalangin ka, napakahalaga nung sinabi ni Jeremiah, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Walang bagay na hindi tutugunin ng Panginoon. Ipauunawa sa iyo mga bagay na hindi mo nauunawaan. Amen po ba? Ano ang sabi ng Panginoon? Sa John chapter 16 verse, buksan natin yon. Ano sabi po ng Panginoon? Sa John chapter 16, verse 24. Ano sabi ng Panginoon dyan? Bakit hanggang ngayon hindi pa kayo humihingi sa akin? Pakibasa po yung sinabi ng Panginoon dyan. Wala po nailagay? Babasahin ko po, no? Sabi po sa 16, John chapter 16. Hallelujah. Kasalanan po nung nagawa, hindi inilagay. Patawarin niyo po sila. Hallelujah.
Ang sabi po dito ng Panginoon, sabi ni John, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa aking pangalan, humingi kayo. So tayo hingi ng hingi. Bakit ang sinasabi ng Panginoon, ba't hindi pa kayo humingi hanggang ngayon? Hinihintay ng Lord yung hinihingi natin. Baka mamaya yung panalangin natin, mali pala. Baka hindi na pahingi noon, hindi na Panginoon, pahingi noon. Pahingi noon. Minsan dumadating sa sitwasyon ng buhay natin, naghihingi tayo sa Panginoon, minsan hindi na pala sa ating puso, hindi na pala tama. Tatandaan po natin, ang paghingi, hindi basta-basta hihingi ka lang. Ang paghingi, ayon sa kalooban ng Panginoon, kaya minsan hindi natutugon yung panalangin ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Dahil maliwanag ang sabi niya sa Isaiah 65 verse 24, hindi pa tapos ang panalangin nyo, tinugon ko na. Amen? So naniniwala tayo na hindi pa tapos ang panalangin, tinutugon tayo ng Panginoon. Dahil ang power of prayer, mahalaga yan. Kapag sinabi mo, mangyayari yan. Amen po ba? Dahil ang sabi doon sa Kawikaan 18:21, sa dila na kasalalay ang buhay at kamatayan, anuman ang banggitin mo, ito ay magaganap sa buhay mo. Pagpapala manusumpa, mangyayari sa buhay natin yan. Amen po ba? Meron akong naalala nung linggo po, nung kasimbayan na namin doon kila Kapitan John Stick, nag-share po si Pastor Ruel. Naalala niya, nung bata pa siya, ginugulpi siya ng magulang niya. Ang tindi daw nung gumulpi sa kanya. Alam niyo po ba, nag-remind sa isip ko, yung ginawa sa akin ng magulang ko. 5 years old pa lang ako, ginugulpi na ako ng magulang ko, binubugbog na ako ng magulang ko, pinaluluhod na ako sa asin ng magulang ko, kahit anong madampot, pinapalo sa akin, pinaluluhod ako sa asin, kulang na lang paluhurin ako sa tamtax. Amen? So naalala ko yung sinabi ni Pastor Roel, alam niyo po ba ang ginagawa ko nung araw kapag ako ginugulpi ng nanay ko? Pinapanalangin kong mamatay. Amen? Pinapanalangin ko, sa totoo lang, habang ginugulpi niya ako, sana mamatay ka na, sana mamatay ka na. So dumating ang edad ko sa 8 years old. Ganun pa rin ang ginagawa sa akin, pinalakad ako ng hubad. Sipin mo, 8 years old ka na, pinapalakad ka pa ng hubad. Dumating ang 13 years old, ilang taon yung, mga siguro 8 taon lang. Nagkasakit ang nanay ko. Alam niyo edad ng nanay ko namatay? 27 years old. Doon ko napatunayan na ang dila pala ay powerful. Bagamat bata pa ako, habang sinasabi ko to, ginugulpi niya ako, halos wala akong kasalanan. Wala akong ginagawang mali. Pero binubugbog niya ako. Alam, sabi ko, mamatay ka na sana, mamatay ka na sana, mamatay ka na sana. Habang binabanggit ko yon, nangyayari pala yon. Totoo pala ang sabi ng Kawikaan 18:21. Kaya kayo mga bata ngayon, may mga bata pa, pag kayo ginugulpi ng nanay niyo, huwag niyo sasabihan na mamatay na. Amen? So ako nagpapasalamat ako dahil alam niyo kung bakit, kaya ako sinasabi to. Nung ako ay lumakit, nagkaasawa at nagkaanak, ayan po, buhay si Jaymar. Kung paano ko po ginugulpi yan, buti na lang hindi ako pinapanalangin na mamatay, pero hindi ko rin po alam. Buhay po yan. So, edad pa yan. Ang pinakahuling gulpi ko po dyan, edad po yata siya ng 14 years old. Pero ginulpi ko siya dahil ang sabi niya, nag-aaral siya, pero nasa computeran siya. Pero sa totoo lang, lumaki ang batang yan, talagang punong-puno sa bugbog talaga. Kasi bakit hindi pa po ako mananampalataya noon? So nung naisip ko yon at naging mananampalataya ko, nung nabasa ko yung Kawikaan 18:21, nasabi ko, totoo pala ang power ng dila. Totoo pala kapag sinasabi mo, ito'y mangyayari. Amen po ba? So napalad po ako, nagkaroon ako ng anak na mapang-unawa. Alam niyo po ba, ang kasalanan ko sa anak ko, napakalaki. Kulang na lang ako ipakulong ng aking anak nung ako hindi pa Kristiyano. Kristiyano na nga eh. Amen? Pero humingi na ako sa anak ko ng tawad. Amen? Isipin nyo, grabe. Grabe, para ako si Lupin. Kahit nasa motor na, nananakawan ko pa. Wala akong susi. Kahit nasa kwarto na, nabubuksan ko pa. Gaano ko katindi. Kaya sabi ko, Lord,
Ako humingi ng tawad sa'yo. Kaya nung maranasan ko yung power ng panalangin, so ngayon naniniwala ko na ang lahat ng pinapanalangin mo at araw-araw kang nananalangin at araw-araw mo ibinibigay sa Diyos yung iyong panalangin, naniniwala ko tutugunin ka ng Panginoon. Amen po ba? Ganon kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Kaya hindi lang tayo nananalangin porkit may problema. Hindi ka lang nananalangin porkit kailangan mo. Hindi ka lang nananalangin kung di baptisyo ng anak mo. Hindi ka lang nananalangin kapag may sakit karamdaman ka. Ang gusto ng Diyos, may sakit karamdaman ka o wala, mananalangin ka araw at gabi. Yun ang gusto ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. Kailangan tagapagbantay tayong lahat. Kailangan naniniwala tayo na yung ating tinanggap bilang isang mananampalataya, sabi nga ni Pastor, hindi tayo Kristiyano, bilang isang tagasunod ni Kristo, kailangan mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. So makikita natin si Kristo nung lumalakad sa mundong ito, nung sinama niya ang dalawang alagad niya sa Gethsemane. Ang sabi ng Panginoon, manalangin tayo. Nanalangin si Kristo. Pagbaba niya, ano nakita niya? Tulog. Ginising niya, oy, manalangin kayo. Balik na naman siya ulit doon. Pagbalik niya, tulog na naman. Ginising niya ulit. Balik na naman siya. So, ganun tayo minsan. Kapag wala tayong problema, tutulog-tulog lang tayo. Pero pag dumating yung mabigat na problema, Lord, bakit ako pa? Lord, nagsisimba naman ako. Lord, umahati naman ako ng midweek. Lord, umahati naman ako ng cell group. Umahati naman ako ng mga gawain. Bakit dumating sa akin ito? Bakit? Kasi bakit? Hindi tayo nagbabantay sa mga sitwasyon na nangyayari sa mundong ito. Tatandaan po natin, tuso ang kaaway. Kung ang kaaway ay tumatakbo, kailangan tayo lumilipad. 24/7 po ang kaaway nakabantay sa atin yan. Huwag tayo magpakampante habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Huwag tayo magpakampante na hindi tayo nananalangin sa isang araw. Hindi ka lang manalangin ng isang araw, ang kaaway nakasakmal na. Bakit? Hindi natin alam kung ano ang nasa isip ng kaaway para tayo madala. Amen? Kaya napakahalaga po sa buhay ng bawat isa sa atin ang nananalangin sa atin, amen? Na kailangan po nating matupad at maganap. Kaya nga sabi po dito sa sabi po dito sa Mateo 21 verse 22. Pakibasa po ngayon 21-22 ng Mateo. Amen. Ano daw ang hingin natin sa Diyos, matatanggap ba? Amen? Kung ano man ang hingiin natin sa panalangin, matatanggap ng bawat isa sa atin. So, kailangan lang natin ipakita sa Diyos na talagang totoo at sincere tayo na nananalangin sa ating Panginoon. Dahil walang bagay na hindi ibibigay ang Panginoon. Sinabi niya na kanina sa Jeremiah, kailangan mo lang maging sincere ka, kailangan mo lang na araw-araw ka manalangin. So makikita po natin kapag araw-araw ka nananalangin. Ako, naniniwala ako dyan Kapag ikaw nananalangin talaga araw-araw, bagamat nangyayari, nagkakaroon ka ng sakit pero hindi magtatagal. Amen? Nagkakaroon ka ng problema pero hindi nagtatagal. Bakit? Nakabantay ka na Nakita mo na. Malayo pa lang. Magkakagawa man siya, pero hindi ganun katibay. Dahil bakit? Nabantayan mo yung pag-atake sa iyo ng kaaway. Amen po ba? Kasi bakit ko nasabi? Nung nakaraan nga lang, diba sabi ko sa iyo, inatake ako ng kaaway kasi hindi po ako nakapagbantay talaga. Minsan nagiging kampante rin po ako. Kaya nga sabi ko nun, kailangan pala ngayon, maging sincere ka. Akala ko okay lang yung mananalangin ka sa gabi, mananalangin ka sa umaga, hindi po pala. Ang kailangan po pala, kapag dumating ang Holy Spirit, pag sinabi ng Holy Spirit, manalangin ka, kahit nasaan kang lugar, nagtatrabaho ka man, namamalengke ka man, nasa banyo ka man, ano man ang ginagawa mo, pag dumulong ang Holy Spirit, mag-pray ka. Ibig sabihin, may nangangailangan ng prayer mo. Hindi lamang ang prayer kailangan mo na sa kwarto. Hindi po. Ang prayer kapag dumating ang banal na Espiritu sa isip mo, manalangin ka kaagad dahil bakit? May nangangailangan ng prayer mo. Kasi intercessor ka. Amen? Ito yung plano ng Diyos sa buhay natin.
Ay, hindi ako dapat manalangin. Hindi ako mananalangin dahil hindi naman ako intercessor eh. Hindi po. Intercessor ka ng pamilya mo. Hindi natin kailangan tawagin si pastor. Totally, nandiyan si pastor, nandiyan si brother. Kailangan manalangin. Pero ang totoo, ang sabi ng John, sabi ni Jesus sa John 14:12 po yata yun, pupunta na ako sa Ama, pero iniwanan ko kayo ng kapangyarihan na kaya niyong gawin kahit ano ang ginagawa ko. Kaya mong bumuhay ng patay eh. Amen? Naniniwala ba kayo kaya niyong bumuhay ng patay? Ano yung mga patay? Patay na relasyon. Patay na walang pera, kaya mong buhay yan. Amen po ba? Amen? Kaya minsan dumadating yung high blood. Alam niyo, tatawa ko, pag may high blood o stress, mas lalo nakakapag-stress kapag wala kang pera. Mas lalo nakaka-high blood kapag wala kang pera. Tama ba? Kaya minsan dumadating sa buhay natin na kailangan mong magsabi ng laging positibo, kailangan mong banggitin lagi sa buhay mo na lagi kang meron, na lagi kang pinagpala, na lagi kang magaling, na lagi kang walang sakit, na lagi ka, Panginoon. Kaya pag kinakamusta ako ng Panginoon, kinakamusta may kumukusta sa akin, alam niyo sabi ko, eto, pinagpala sa biyaya ng Panginoon. Amen? Ito yung tunay na Kristiyano na makikita mo. Pero kapag ikaw binati, kamusta ka na kapatid? Eto, ganun pa rin, mahirap pa rin sa daga. Kristiyano ba yun? Doon mo makikita ang isang Kristiyano. Doon makikita na totoo bang lumalago ka bilang mananampalataya. Pero pag binati mo, kamusta ka na kapatid? Ito, pinagyayaman ng Panginoon. Pinag-uunlad ng Panginoon. Pinalalakas ng Panginoon. Yun ang tunay na Kristiyano. Bakit? Nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Pero kapag naririnig mo, 10 taon na, 20 years na sa gawain ng Panginoon, pag bumabanggit pa rin, eto, mahirap pa kami sa daga. Wala nga kaming makain ngayon eh. Hindi nga alam kung saan kami kukuha ng pera. Hello? May nakaka-relate ba? Hallelujah. Di ba? So, dapat dito wala nun. Kapag binati ka dito, kahit sinong bumati sa'yo, sasabihin mo, pinagpala kami ng Panginoon. Dahil yung pangako ng Diyos, hahabulin ka ng sunod-sunod na tagumpay. Parang sinsin ng ulan na walang tigil. Akong si Yahweh ang nagpala nito. Isaiah chapter 45 verse 8, yun po yung sabi niya doon. Amen? So yun yung pangako ng Panginoon sa atin. Kailangan nating gawin yung sinasabi ng Panginoon. Kailangan nating gawin yung binabasa natin dito. Hindi lamang binabasa, hindi lamang pinakikinggan. Kailangan gawin yung dapat nating maintindihan. Amen po ba? So malimit natin marinig yung preaching ni Pastor. Lalaki talagang dumadating sa buhay natin yung mga bagay na yan. Pero kapag pinakinggan mo yung sinasabi ng lingkod ng Diyos, pinakinggan mo ang salita ng Panginoon at naniniwala ka sa salita ng Panginoon, ito ang mangyayari sa buhay mo. Dahil lagi ko sinasabi po, kahit saan, nagtuturo ako, mag-isa Calle Marino, ang sabi ko sa kanila, maraming Kristiyanong talunan. Sa totoo lang. Iilan lang ang panalong Kristiyano. Kasi bakit? Hindi na ipapumuhay ng maayos. Meron po kaming kasama doon sa kabila. 30 years old na sa pananampalataya. Pag tinanong mo, ganun pa rin ang buhay. Hirap na hirap nga kami, wala kami makain eh. Kulang lahat lagi. Daing ng daing, siguro puro daing ang kinakain niya. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong maghilig sa daing kasi baka maging daingin kayo. Lagi niyong kakainin. Sarap nun. Grabe naman yun. Di ba? So kaya inaatake tayo ng sakit sa puso niyan eh. High blood. So, ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Ang sabi ng Panginoon, kailangan daw magpanalanginan tayo. Ang sabi po sa Efeso, buksan natin sa Efeso. Efeso chapter 6 verse 18.
Ano sabi dyan? Ayan, nakita nyo? Patuloy daw tayong manalangin. Ipanalangin natin yung ating kapwa. Ipanalangin natin yung mga pinabanal. Kailangan natin ito. Ang number 1 nating trabaho, yung pamilya mo. Bago tayo lumabas sa ibang lugar, pamilya muna kailangan natin. Pag naipanalangin mo na yung pamilya mo, kahit yung mga kapatiran mo, lahat mga kaibigan mo, ipanalangin mo yan. Dahil naniniwala ko, tutugunin ka ng Panginoon. Amen po ba? So kapag nananalangin tayo, kapag kayo nananalangin, yung sarili nyo lang ba pinagpipray nyo? Lahat, di ba? Kahit nga yung hindi mo kilala, pinagpipray mo eh. Kahit nga yung mga nasa ospital, pinagpipray mo para gumaling lang eh. So yung prayer mo, kahit saan, kahit magsang mundo, kahit labas pa ng mundo yan, kapag nananalangin ka, gagaling at gagaling yan. Walang malayo sa Diyos, lahat malapit. Kapag narinig, ang taong matuwid na nanalangin, tutugunin ng Panginoon yan. Amen? So ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, hindi ako marunong manalangin. Ganon? Hindi natin pwede sabihin ganon. Kasi bakit? Kapag tinanggap mo si Jesus Christ, marunong kang manalangin. Ang sabi nyo sa Roma chapter 6 verse 26, ay chapter 8 verse 26, ano sabi diyan? Oo. Sino daw ang nagtuturo? Amen. Kasi bakit? Kahit hindi ka marunong manalangin, kapag nag-lead ang Holy Spirit, mangungusap sa'yo, ipanalangin mo to. Matututo ka. Kaya walang pwedeng magsabi na hindi po ako marunong manalangin. Hindi po kapag nag-lead ang Holy Spirit at nagturo ang Holy Spirit, kahit sino kaya mong ipanalangin. Kahit pa yung presidente ng Amerika, pag sinabi sa'yo, ipag-pray mo yan. Ipag-pray mo yan kasi bakit? Yun ang lead ng Holy Spirit sa atin. Amen po ba? Kaya tatandaan natin kapatid, yung prayer mo, napakahalaga niyan. Lalo-lalo na sa pamilya mo. Napakahalaga po niyan. Hindi mo na kailangan tumawag kung sino. Kahit ikaw mismo, kaya mong magpagaling sa iyong pamilya. Nung tinanggap mo ang salita ng Panginoon at tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen po ba? Kaya nga sabi niya, ang sino mang tumanggap sa akin, itinuring kong anak. Kapag anak ka, pwede kang humingi kahit ano. Tama po ba? Meron bang magulang na hindi nagbibigay sa anak? Kahit anong tigas ng anak, kapag humingi sa magulang, bibigay at bibigay ang magulang. Tama po ba? Meron bang magulang na nakakatiis sa anak? Kayo, kaya nyo bang tiisin ng anak? Wala pong makakatiis. Pero merong anak na makakatiis sa magulang. Amen? Meron po akong kilala. Isang magulang nagpaaral ng anak, magandang ginawa sa anak, pinag-aral silang lahat, nakatapos ng pag-aaral. Ngayon, alam niyo kung saan nakatira? Sa pathway. Anong klaseng tao meron yun? Kaya ba natin gawin yun? Di ba? Anak, kaya mong isin ang magulang mo. Kaya kayong mga anak, mahalin nyo magulang nyo. Amen po ba? Alam niyo po yung nangyari sa nanay ko nung namatay, nagsisi ako. Kasi bakit? Imbis na makapag-aral ako, hindi ako nakapag-aral. Dahil sa panalangin ko, na mamatay siya. Sabi nga, walang nagsisisi sa huli. Buti nga si pastor, hindi siya nag-pray ng gano'n. Amen? Nakita niya pa yung magulang niya hanggang sa tumanda siya. Pero ako, nagsisi po ako dahil dun sa sinabi ko, nangyari yung naganap sa dila ko. Kaya sabi ko, napaka-importante pala talaga
ang salita at ang prayer na sinasabi mo. Kahit pala hindi maganda, mangyayari din pala talaga. Sipin mo, prayer ko, mamatay ka na. Gaano kasakit yun, no? Kahit hindi naririnig ng nanay ko, sinasabi ko yun, mamatay ka na. Kahit inuutusan ako, mamatay ka na. Kaya nung namatay yung nanay ko, napakalaki ng iyak ko. Kasi bakit? 13 anyos pa lang ako, nagtrabaho na. Sa hirap ng buhay ko dati. Kaya mga gulang, mga anak, mahalin niyo magulang niyo. Huwag kayo magsasabi na ang nanay niyo kahit anong sama ng tatay niyo, mahalin niyo sila dahil ito ang mag-aakay sa atin bandang huli. Pag tayo nawalan, magsisisi tayo. Amen po ba? So palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon Lord, na ang salita mo ay patuloy na tumimo sa aming puso. Ano man, Panginoon, ang banggitin ng aming mga labi, Panginoon Lord, ay hindi na kami magbabanggit ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong kaharapan, Panginoon. Babanggitin namin ng mga bagay na kapuri-puri at kasiyasiya sa buhay mo, Panginoon O God. Naniniwala po ang bawat isa sa amin, Panginoon Lord, na tinuruan mo kami sa gabing ito. At naniniwala po kami na napakahalaga ang prayer na aming pinag-aralan, Panginoon. Salamat po, Panginoon Lord, hindi na po kami, Panginoon Lord, panghihinaan ng loob. Kahit na kami, Panginoon Lord, ay bagong mananampalataya na unang tumanggap sa Lord, kayang-kaya namin manalangin dahil ikaw ang Diyos na kasama namin, Panginoon. Walang ibang Diyos na kasama namin kundi ikaw lamang, Panginoong Jesucristo na nagligtas sa aming buhay. Naniniwala kami, Panginoon, tapat ka sa iyong mga pangako at patuloy mong pagpapalain ang bawat isa sa amin, Panginoon. Naniniwala kami sa araw na ito, sa gabing ito, tagumpay na ang lahat, Panginoon. Binupuri ka namin, pinararagalan ka namin. Sa iyong papuri, karangalan, kalwalatian sa tanging pangalan na iyong anak na si Jesus. In Jesus' name we pray. God bless you po.